control nyo lang po ang inyong mga temper dahil usap-usapan po ngayon ang nangyaring insidente sa Cebu City tungkol sa paghuli sa isang lolo matapos siyang tumugtog sa isang kalsada. Panoorin po natin. Nito lamang May 7, 2026, 68 years old na si Lolo Irenio. Ang hinuli ng otoridad sa Cebu City matapos siyang makitang tumutugtog ng kanyang harmonica instrument sa kalsada. Sabi ni Lolo, ginagawa niya lang naman daw ito para makapag-ipon ng pambili ng pagkain ng kanyang 3 years old na apo. Pero ayon sa ilang miyembro ng Cebu City Anti-Mendicancy Office o CCAMO, na dumampot nga kay Lolo, nakita raw nilang tumatanggap siya ng voluntary tips and donations na paglabag daw sa Anti-Mendicancy Ordinance o kontra panlilimos ng lungsod. Ito rin ang nakasaad sa ilalim ng Presidential Decree No. 1563 kung saan ang paglalagay ng container sa pampublikong lugar ay kinokonsidera bilang panlilimos. 7 araw namang nanatili si Lolo Irenio sa Carbon Police Station sa lungsod at noong May 14 lang nakalaya sa tulong ng kanilang konsehal. At para po mas maliwanagan po tayo sa buong pangyayari at malaman kung tama lang ba ang pagkadampot kay Lolo Ireneo, kasama po natin ngayon si Attorney J.M. Estoque. Hi, Attorney. Good morning po. Good morning, Attorney. Attorney, okay, para sa kaalaman ng lahat, si Lolo po ay dinampot dahil sa paglabag ng Anti-Mendicancy Ordinance at Presidential Decree No. 1563. Ano po bang nakasaad dito sa mga batas na ito? Okay. So, basically, ito pong Cebu Ordinance number 1631 and also yung Presidential Decree number 1563. Basically, ito po ay isang batas na pinagbabawalan po yung ginagawang livelihood yung paglilimos. Ayan. However, it's very important din po na kapag interpret po ng ating mga batas na dapat intindihin at alalahanin po ng ating mga enforcer yung legal maxim na tinatawag nating salus populi es suprema lex, which is, ang ibig sabihin lamang po nito ay the general welfare is the supreme law. Ibig sabihin, though may pangil po ang ating batas, dapat iniinterpreta po ang ating batas ng may compassion at siyempre dapat alalahanin natin na sa ilalim po sa likod ng batas na ito sa mga parties, whether complainant man or defendant, ay mga tao rin po which is na dapat po nating nasa alang-alang din po yung kanilang mga kalagayan. So, under that general welfare na sinasabi mo, Attorney, dapat po ba na take into consideration the fact that oo nga, nag-perform si Lolo sa isang public place at oo nga, he was also asking for donations para mabuhay niya ang kanyang 3-year-old na apo. Hindi na siya dinampot because of these facts? Okay. So, as regards po sa question po ninyo, ma'am, of course, sa law po ay may dalawang sides. Mamaya, explain ko po yung both sides, sa side po ng mga authority at sa side din po ng Lolo. At bahala po yung ating mga tagapakinig kung ano po sa tingin nila yung mas mananaig po na side. Dahil siyempre ang batas po is pareho pong side yung tinitingnan. Oo. So alam na natin yung side ng batas kasi nga akala nila in their eyes, siya po ay nagmamalimos. At ito po ay pinagbabawal sa Cebu base doon sa ordinansa. Yung side ni Lolo, ang i-discuss natin, Attorney. Okay. So, dadako na po tayo sa kanyang Kasi pagkakakulong he is 68 years old. Yes, He is po. a senior citizen. At ikinulong siya for 7 days. 'Di ba? Parang this could have been detrimental sa kanyang kalusugan and welfare. 'Di ba? Yung Exactly po. pagkakakulong. Pwede po ba yun i-cite yung kanyang edad bilang senior? Speaking of age, makikita po sa Section 5 ng nabanggit na ordinance or Section 4, Paragraph 4 ng nabanggit na Presidential Decree 1563 na kapag ka ang nahuli na violator ay nasa edad na 60 years old and above, plus meron po siyang infirmity, whether mental or physical, ay hindi po siya dapat dalhin sa kulungan kundi sa social welfare. Ayun. So, maling-mali talaga yung pagkakakulong sa kanya. Yes po. Kasi Let's let
together. Sunnet 25. Sunnet 25.